Sa dulang ito, ating masasaksihan ang huling mga araw ng isang bayani kung paano ang isang tao sa gitna ng kadiliman ay naging liwanag ng isang bansa. Matapos ang kanyang pagkakadakip noong 1892, ipinadala si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, isang liblib na bayan sa Mindanao. Ngunit kahit nasa pagkakatapon, patuloy na naglingkod si Rizal sa kanyang bayan. Sa Dapitan, naging doktor, guro, inhinyero at magsasaka siya. Dito rin niya nakilala si Josephine Bracken na kanyang minahal ng buong puso. Hindi ko tumigil sa paglilingkod kahit nasa pagkakatapon. Ang buhay na sulit ipamuhay ay ang buhay na inilalaan para sa kapwa. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1896, pinagbintangan si Rizal. Hindi niya sinusuportahan ang karahasan, ngunit inakusahan siya ng mga Kastila na siya ang nagbigay inspirasyon sa mga revolusyonaryo. Dr. Rizal, ikaw ay inaresto. Dapat kang umuwi sa Maynila kaagad. Wala akong dapat natakot. Ako'y inosente. Natulan si Rizal ng hukuman militar ng mga Kastila. Ang paglilitis ay hindi patas at pabor lamang sa akusasyon. Mr. Rizal, ikaw ay guilty sa rebellion, sedisyon at paggawa ng legal na samahan. Tinatagyan mo ang susunod. Nagsulat mo para sa reforma, hindi para sa ikmal. Nais mo ang edukasyon, hindi ng pagtulog. Natagpuan mo kung sinutulog sa Rizal na ano pagmataya sa pagkabigan ng violence squad. Tinanggap ni Rizal ang kanyang kapalaran ng may tapang at katahimikan. Adios, Patria Adorada. Paalam, minamahal kong bayan. Ako'y mamamatay na may pananampalataya na balang araw ay maging malaya ang ating bayan. Palagi sa maaalala. Huwag kang lumuha. Ako'y mamamatay na walang ganit. Tanging pagmamahal mo sa Pilipinas. Sa malamig na umaga ng ika-30 ng Disyembre, taong 1896, hinarap ni Rizal ang firing squad ng may dignidad. Ultimatum es tapos na. Ang kanyang kamatayan ang nagbuhay sa diwa ng bayan. Mula sa kanyang sakripisyo, sumibol ang espiritu ng kalayaan na nagbigay inspirasyon sa rebolusyon.